May nagtanong sa akin mga idol kung okay ba daw yung kitaan dito sa pagre-refer ng electric pan. So para sa akin mga idol, okay naman yung kitaan dito. So bibigyan ko kayo ng idea. So ito yung mga pinagpalitan natin na piyesa mga idol. Yan, shafting, tapos may bushing tayo dyan. So ito mga idol, yung mga pinagpalitan natin na piyesa, ano to, bakal. So binebenta ko to sa mga magbobote. Tapos yung mga aluminum saka yung mga tanso na nakukuha natin sa electric pan ay binebenta ko sa junk shop. So ito mga idol, kaya ko ito binebenta sa magbobote. Ganito kasi diskarte ko dyan. So kinakausap po yung mga magbobote mga idol. Kapag may nabibili silang electric pan, sa akin na lang nila dalhin. Kasi kung sa junk shop nila dadalhin yung mga idol, kikiluhin lang ng junk shop yon. So example, ang per kilo ng bakal ay 15 pesos. Kasi kapag kinilo yung electric pan mga idol, i-convert lang yun sa bakal na presyo. So, kunyari ang per kilo ng bakal ay 15 pesos, tapos ang bigat ng isang electric pan ay 2 kilo lang. So, 30 pesos lang yun na bibilhin ng junk shop sa kanila. So, kung sa kanila dadalhin yun yung mga electric pan, ang bili ko sa electric pan mga idol ay 70 pesos to 150 pesos yung yung bilihan ko. So mas malaki yung diferensya kung sa kanila dadalhin. So yun yung diskarte ko mga idol. Kung bakit sa mga magbubuti ako nagbebenta ng mga pinagpalitan na piyesa, yung bakal. Tapos ito mga idol, ito pa. Yan, ito yung motor na electric pan. Kapag sira yung motor na electric pan mga idol, yan, meron kasi dito nakalagay na yan, na aluminum saka copper. Dalawang klase kasi nakalagay dito, aluminum saka copper. Pero ngayon yung mga bagong labas na electric pan ngayon mga idol, halos lahat doon ay aluminum yung nakalagay. So kapag aluminum, mura lang yung bilihan doon, mura lang yung bilihan ng junk shop doon. So ang copper mga idol, ang per kilo ng copper 580 pesos, tapos ang aluminum 80 pesos per kilo, 'di ba? So dagdag rin sa kita mo 'yon. So kapag bibili ka ng motor, so, ganito lang yung ibibigay mo sa pagbibila mo. Ito lang yung dadali mo. Ito lang yung kailangan nila, yung bakal. Kumbaga, palit bakal. Tapos ito, pwede mo siyang kunin mga idol yan. Kukunin mo to, aluminum or tansuman. Dagdag rin sa kita kapag naipon mo, 'di ba? Dadami rin yan. Tapos, kapag may mga pyesa ka pa, 'di ba? Kuwari, ito mga pyesa na to. Yan. May tubo ka na rin dyan. Mas maganda ang tubo mo dyan kapag wholesale mo yung bibili. So, bibigyan ko kayo ng example mga idol yan. Ito, yung shafting. Ang wholesale nito ay 11 pesos to 15 pesos. So, depende sa supplier na mapagkukunan mo. Ako may nakukuhanan ako nito. 12 pesos. Dati kasi 10 pesos lang eh. Nagtaas siya, naging 12 pesos. Isa. So, tapos ang bentahan nito sa mga retail price ay 40 pesos. So, mantakin mo kung magkano yung kita mo, di ba? Tapos yung sa capacitor, di ba? Sa capacitor naman 10 pesos, makukuha mo siya wholesale, tapos bentahan nun 40 pesos. So, mantakin mo sa isang capacitor 30 pesos na yung tubo mo, di ba? So, medyo malaki yung tutubuin mo kapag wholesale price ka. So, maganda yung dito, yung kitaan dito sa pagre-refer na electric pan. Bukod pa yung sa labor mo, 'di ba? Bukod pa sa labor mo. Paano pa kapag mayroon ka pang madami ka pang mga parts na binebenta, mga LEC, mga ganon, 'di ba? Mas malaki yung kikitain mo. Kaya para sa akin mga idol, okay yung kitaan dito sa pagre-refer na electric pan.